Maraming mga small creators ang gumagamit ng Creative Commons videos para makagawa ng isang content sa YouTube. Pero ang tanong, safe ba talaga itong gamitin? Or pwede ka bang makopyright claim kahit Creative Commons ang video? At posible bang ma-demonetize ang channel mo kapag mali ang paggamit nito? At ang pinaka-importante, paano ba ito gamitin ng tama? Kaya sa video na ito, gagawin natin ang breakdown ng Creative Commons videos sa YouTube para malaman mo kung paano ito gamitin ng safe at maiwasan ang problema sa copyright claim. Kung ready ka na, isang like naman dyan mga idol para makatulong sa ating channel. Ngayon, bago natin simulan, bibigyan muna kita ng kunting background. Ano nga ba ang Creative Commons? Ang Creative Commons ay isang uri ng license na ginagamit sa YouTube at iba pang platform. Kapag ang isang video ay nakaset as Creative Commons, ibig sabihin pinapayagan ng original creators na gamitin ito ng ibang tao. Pero tandaan, may rules pa rin ito at hindi lahat ng Creative Commons video ay 100% safe gamitin. Paano ba malaman kung ang isang video ay nakaset as Creative Commons video? Sa YouTube, pwede mong gamitin ang search. Halimbawa, mag-search ka ng topic tulad ng War on Iran or anumang topic na gusto mong gamitin. Pagkatapos, pumunta ka sa search filter, piliin ang Creative Commons at makikita din dito ang upload date at iba pa. Kapag ginagawa mo ito, lalabas ang mga video na nakaset as Creative Commons license ng ibang uploader. Makikita mo rin minsan sa description ng video kung anong license ang ginagamit ng creator. Pero tandaan, kahit naka Creative Commons ang video, hindi pa rin ito garantiya na 100% safe nang gamitin. Kaya mahalaga pa rin na i-check ang original source at siguraduhin kung sino talaga ang may-ari ng content. May 6 na uri ng Creative Commons license. Pero para sa ating mga small content creator, 3 lang ang pinaka-importante na dapat nating malaman. Una, merong CC BY. Ito ang pinaka-common na Creative Commons license. Pwede mo gamitin at i-edit ang video at pwede mo rin itong gamitin kahit monetize ang channel mo. Basta bibigyan mo ng tamang credit ang original creator. Pangalawa, meron ding Common Creative BY or SE. Ito ay ang share alike. Halos magkapareho lang ito sa CC BY. Pwede mo rin itong gamitin at i-edit ang video. Pero kapag gumawa ka ng bagong version, kailangan ang ginawa mong content ay pareho rin ang license na ginamit. At ang pangtatlo, ang Common Creative BY or non-commercial. Ito ang pinakailangan mong ingatan. Dahil kahit pwede mong gamitin ang video, hindi ito dapat gamitin para kumita ng pera. Kaya kung monetize ang channel mo, kailangan mong maging mag-ingat sa paggamit ng ganitong license. Ngayon, pag-usapan din natin ang mga risk o problema sa paggamit ng Creative Commons videos. Hindi po lahat ng Creative Commons videos ay safe gamitin. May mga pagkakataon kasi na ang video ay nire-re-upload ng ibang tao kahit hindi sila ang original na creator. Kapag nangyari iyon, possible pa rin magkaroon ng mga problema tulad ng fake Creative Commons upload, biglang copyright claims sa owner at reuse content issue. Maaring ma-reject ang inyong monetization at ang pinakamasaklap ay ang channel strike. Kaya mahalagang maintindihan kung paano ito gamitin ng tama. Now, paano ba ito gamitin ng safe ang Creative Commons videos? Narito ang ilang practical tips. Una, i-check ang original source at siguraduhin muna kung sino ang tunay na uploader ng video. Pangalawa, i-verify muna ang upload date. Kapag may nakakita kang parehong video na mas matagal na naka-upload sa ibang channel, possible na hindi siya ang original na source. At ang pangtatlo, maaari mong hanapin ang duplicate. Magandang practice din ito na hanapin kung may pareho bang video sa ibang channel o platform. Kakatulong ito para malaman kung sino talaga ang original creator. At ang pang-apat, magdagdag po ng heavy transformation. Ito ang isa sa pinaka-importanting rules. Huwag mo lang basta i-re-upload ang video. Para maging safe ang paggamit ng Creative Commons video, maaari kang magdagdag ng value sa pamamagitan ng voice-over o narration. Siguraduhin na nakamute ang original sound ng video at ikaw mismo ang magbibigay ng sariling explanation o narration. Sa editing mga idol, maaari kang magdagdag ng iba't ibang edit tulad ng text overlay, pagtakip ng mga lumang text,
mag-crop, maglagay ng bagong sticker o graphics at transition. Maaari mong i-zoom o i-highlight ang effect. Sunod ay ang komentary. Maaari kang magbigay ng sarili mong opinion or insight tungkol sa video na ipinapakita mo. Or maaari kang mag-explain or ipaliwanag sa mga viewers mo kung ano ang nangyayari sa video upang mas maintindihan nila ang context. Maaari ka rin mag-reaction overlay. Pwede kang maglagay ng maliit na video sa sarili mo habang nagre-react ka or nagko-comment ka sa pinapanood na footage. Ito ang pinakamahalaga, ang data breakdown. I-breakdown mo or ipaliwanag ang impormasyon mula sa video na ginamit mo or i-itemize ang point, analyze o statistic upang maging educational content. At ang goal natin ay hindi lang basta i-re-upload ang video, kundi magdagdag ng bagong value at impormasyon para maging original ang content at para magkaroon po ito ng bagong value sa viewers. Kapag minimal kasi ang edit ang ginagawa mo, malaki ang chance na makita ito ni YouTube bilang reuse content. At kapag nangyari iyon, maaring maapektuhan ang monetization ng channel mo. Ang tawag po dito ay transformative content. Ibig sabihin, binibigyan mo ng bagong meaning, bagong explanation at bagong value ang original video. Tips lang mga idol, kahit naka-Creative Commons ang video na ginagamit mo, mag-practice pa rin tayo sa basic editing. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng bagong value sa video at mas maging safe sa YouTube. Ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang personal na experience ko mga idol. Sa awa ng Panginoon, gumamit po ako ng Creative Commons video sa Farmer Boy TV para ma-monetize ang aking channel. At noong una mga idol, naghanap lang ako ng mga videos tungkol sa pagpa-farming dahil naisip ko na babagay ito sa aking channel name na Farmer Boy TV. Doon, nag-compile ako ng 2 hanggang 3 video na Creative Commons at para makabuo ng bagong content. At kung iniisip po ninyo kung nagkaroon po ako ng copyright claim, sa awa ng Panginoon mga idol, wala naman po akong naging claim sa paggamit ng Creative Commons videos. Pero ang natutunan ko dito mga idol, hindi basta-basta 100% safe gamitin ang Creative Commons videos. Kailangan mong maging mag-ingat, gumawa ng transformative content at matuto ng basic editing. Now, ang first na Creative Commons videos na ginamit ko mga idol para ma-monetize po ako ay ang kalabasa farming video. Nung ginawa ko ito, isa itong pinakamalaking challenge sa akin. Mano-mano ko itong ginawa gamit lang ang isang mobile phone. Wala po akong microphone, walang PC, pero tuloy pa rin ako. Umaasa na balang araw ay mag-viral ang video. At nagkatotoo nga mga idol, nag-viral ito at na-monetize. Pagkatapos nito ay sinundan ko pa ng ibang video tulad ng eggplant farming, ampalaya farming, kalabasa pruning, pumpkin farming in Japan at unti-unti mga idol, ang mga video na ito ay nagbigay ng revenue hanggang maabot ko ang minimum monetization threshold. Kaya kung gusto po ninyo ang karagdagang impormasyon tungkol sa paggawa ng Creative Commons videos, mag-comment po kayo at gagawa natin ng another episode. Kaya kung may natutunan po kayo kahit isang tips lang sa video na ito, isang like at share naman mga idol para makatulong sa ating channel. At syempre mag-subscribe ka para sa real talk, tips sa small creator journey dito sa Farmer Boy TV. Walang fake clicks, totoong experience ito mga idol. At salamat sa panonood mga idol. Kung gusto ninyo ang full tutorial kung paano gumawa ng Creative Commons video step by step, mag-comment lang kayo ng guide. At ito si Farmer Boy, lagi nag-iiwan na God bless. Ingat palagi mga idol. Hanggang sa susunod na video. Bye bye.